sa atin. Praise God, sa ngalan po ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sarap mag-worship sa Lord. Amen. Amen na po na napakasarap na ramdaman tayo ay nagpupuli sa Panginoon. Hallelujah. Kakaiba po yung mararanasan natin sa ating kalooban kapag tayo po ay nagpupuli sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Naalala ko lang yung nung dumating yung panahon na na nasunog yung Sodoma at Gomorrah. Bali, parang 3 tao lang yata po yung apat sana sila kasi si Dr. dalawang anak po yung babae. Ang langit po ng bali, 3 lang. Si Lot, yung lalaki, and then yung dalawang anak. Yung babae naman, nagiging kasi. Sa panahon ng nilulunod ay 8. Amen. So, ito po mga kapatid ay pagpapaalala sa atin ng Panginoon. Sa panahon po ng pagdating ng Panginoon ay lagi natin tandaan, maging handa po tayo palagi. Kasi sa buhay na ito, sa mundo nito natin ginagalawan, talaga pong sasalayan po tayo ng mga anak po ng Panginoon. Amen. Yung tayo ay makasama sa pagbabalik ng Panginoon ay yung po ay talagang kumbaga po ay pumasasasalahan ng Diyos. Amen. Ayun pong umaga ay dakuha po natin yung salita ng ating Panginoon bilang pagpapalala sa ating mga anak niya, bilang pagpapalala sa buhay natin, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, na inabutan na po ng mga huling araw. Tayo po na sa mga huling araw na kung bakit tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang mga nararanasan natin ngayon. Tulad ng hindi formal na panahon na, sabi nga po, nagkakasuhan si Elizabeth kanina at saka si Che ay sabi nga nila, ganito ba, nag-aaraw na, nag-init na, pero ngayon ay ganito pa rin. So, sa ibang bansa naman ay talagang puno ng kasuluhan. Ang ating pong mga gobyerno sa panahon ngayon ay talagang napakatindi ng mga korupsyon. So, yan po ay sinabi na ng Panginoon, sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Kaya uli siya magpapalala sa atin ngayon na ano po ba yung dapat natin iingatan. Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya tayo, ay may mga palala ang Panginoon sa atin. Na talaga kung hindi natin tatayuan, hindi natin paninindigan po ang salita ng Panginoon, ang pananampalataya natin na mayroon tayo, na tinanggap natin sa Panginoon na kapatid, ay napakalaki yung mga posibilidad na tayo ay matangay, tayo ay madaya, tayo ay mahiwalay sa Panginoon. Kaya nga po, panghawakan po natin yan. Kasi lagi po ay pangalan sa atin ang mga kapatid natin mga apostol na saan ay nawala na rin ang pahayag sa atin ng mga bagay na ito. At lalo ng higit ay magpalala sa atin ang Panginoong Kristo. So, ang pagbagat po ng ating tatalakay ngayong araw na ito ay kung pagbagat na ang mga bagay na magaganap o palatandaan so bago dumating yung panahon ng Panginoon. Hindi lang po yung mga sign of the time, marami pa po na mga bagay pa ang pwede natin makita ng mga palatandaan. Kaya nga po, kung bakit dapat natin pag-usapan ito, pag-aralan, at dapat muli natin saliwain ang mga pangungusap ng mga apostol sa atin at ng Panginoon Kristo ay dahil nga po ito ay bilang paalala sa atin. Kasi marami po sa panahon ngayon ang talagang naliligaw ng landas, nalalayo sa Panginoon sa mga ito mga pangalanan. Pero bago po tayo mga kapatid magpatuloy, ay tayo po ay manalangin muna po sa ating Panginoon at ating pagkatiwala sa Kanya ang Kanyang mga salita. Oh, praise to the name of Lord. Hallelujah, Jesus.
Kaya Panginoon, natunay nga po, kayo po ay napakadakila. Kayo nga po, Panginoon, Lord, ay napakabuti. Kayo nga po, Panginoon, ay napakapagmahal na Diyos sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa pagkakataong ito na malaya po kami na mapapakinggan ang inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na kami po inyong pinagtipon-tipon upang doon, Panginoon, Lord, ay kami ay magbigay ng mga pasasalamat, pagpupuri, pagsamba sa iyo. Kapagkat ito nga po ay malarapat po namin ibigay sa iyo, Panginoon. At muli po sa oras nito, Lord, ay tutungyan po namin ang inyong mga salita. Kaya ang po ninyo na kayo po malusot sa aming Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong abangin ko, na iyo po, Panginoon, Lord, na dinalaga upang bahagi at ihasip ang inyong mga salita. Kapagkat ang inyong mga salita, Panginoon, ay tunay na ito ang pundasyon ng aming buhay. Lord, salamat po. At ulit po namin ang inyong banal na makapangyarihan ng Espiritu ang siyang pulo sa aming kalagitnaan. Buksan po ninyo ang spiritual na pagdinig at spiritual na panginawa. At lalabas po kami na pumunang nagalatan at talipay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Gusto po kami panalangin. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, makipaglat po kayo sa aklat ng sa Thessalonica ikalawang Thessalonica chapter 2. Ano po? Chapter 2 verse 2 hanggang sa mga sinunod mga verse. May kaunting pagkakagalaw nito sa alam So, kaya kung gusto ko yung sali po dito kung saan na po ay yung nalibay yung sa akin po. Dito po sa akin ng may tagubilin po ang Panginoon sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Kung bakit ito po ay minsan po ako pong tinatanong nun, bakit ito po yung ibigay mo sa akin? Kasi sa observasyon po natin, marami po tayong nakakay sa Panginoon, di ba? Marami po tayong nagdala sa Panginoon. Marami po tayong nakakay na sa pasimula sa Panginoon. Pero yung iba po ay hindi nakapagpatuloy. Ano po? Kasi nga po, may iba't ibang dahilan. Ano po? At ang isa rito, makita natin sa mga dahilan, ay naliligaw po sila. Naliligaw po sila. Una, naliligaw sila ng mga mali, mga turo. Sabi po dito, sa verse 1, tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad sa kung magpapahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin natin ng hula o pahayag. Ano po? Yan mga hula, mga pahayag. Ngayon, daming propeta. Ako kaya isundan na galing sa amin. Ano po? Sa anumang paraan, huwag kayong matadaya. Ayan. Ganyan mga pangusap sa atin na pagrito tayong padadaya, kanino man. Ang araw ng Panginoon na hindi darating hanggang di nagaganap ang muling pag-ipagsik laban sa Diyos. At ang pagbitaw ng suwahin. Ang itinalaga na walang katapusan. Natin, ang kapatid sa Panginoon. Dito po, nagpapaalala si Apostol Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica na kung saan nga po ay una, ang Panginoon ay hindi siya darating hanggang hindi lumitaw yung suwahin. Kung kayo po mga kapatid nagbabasa ng malalang kasulatan, kung mapapatanong kayo, kung hindi nyo ito naiintindihan, sino nga ba yung suwahin? Ayan. Sino itong suwahin na sinasabi po na ito? Kaya mahirap akong malaman natin ito
Daniel, na kung saan po ay ito po yung subayin na gagawa ng napakalaking kalakastanan sa Diyos. At siya magtataas ng kanyang sarili, ano po na siya ay magsasabi siya ang Kristo. Siya ay Diyos. Ano siya ang Kristo? Ano po yung mga kapit sa Panginoon ay ito pong ano po, nung mapanood ko po yung isa sa ibinalita po ng isa na nagbigay ng balita kanila, sabi na po, yung AI po malibot, dami na ano po. At alam po mo, ang nakakatakot dito, yung AI po, ay parang nagkaroon sila ng kaisipan parang tao. Parang hindi sila makontrol. Halimbawa, ako yung gumawa ng AI. O sino ka ang gumawa ng AI? Si Bill o si Juan? Sino po isa? Yung naman si... Ano naman? Yan. Alam ko na hindi parang hindi na maano ng computer. Ano po kasi, ang pinagtataka ko ngayon, bakit itong mga AI nito ay parang nagsasalita sila ng yung parang hindi lang pwede sa muka. Parang natawag sila. At alam ko yung mga kapatid sa Panginoon, at sangalan ko sa kanila, ay meron po silang Biblia. Meron na silang Biblia, mayroon din silang text, at mayroon din silang mga problema. May mga Christian din sila. So ito po, mga kapatid, habang binabasa ko ito, kaya ko po ito binabahagi sa inyo mga kapatid. Kasi kung abutan mo tayo ng panahon ito, hindi tayo madaya. Kasi yan po yung sinasabi ng Kalalakasulatan sa ating mga Mateo, chapter 24, ano po, at verse 15. Ano po, nakasabi doon, o sa verse 5, pag-ingat kayo, huwag kayong maligaw ninyo man. Kapag maraming paparito sa aking pangalan, at masasabi ako ang Kristo. At pagkatapos, ay sasabihin nila ang siya ay narito, maroon. At sabi ko doon, ay huwag po kayong maniwala. Sa ating version po, nung pinasa ko po ito, ay nakalagay po dito, mag-ingat kayo na magsisilapit sa inyo ng mga bulaan ulo na may anyong kupay. Kung po, ito sabihin, ito may paglumapit sa atin, hindi po ang mukha nila ay matatapan, maano, at pag magsalita po sila, ay malumanay, malambing. Pero sabi doon, ngunit, sabi doon, magsisilapit sa inyo na may anyong kupay. Ngunit ang totoo, sa loob, sila ay lubo na makalala. So ito yung ito po yung babala sa atin mga kapatid sa Panginoon. Na sa ngayon na nakakalungkot din isipin na so marami kami nakakay sa Panginoon, marami kami galing sa Panginoon sa Kristo, pero yung mga tao sa halip na matuwa na inaakay sa katotohanan, bakit gusto nila doon sa mga maling aral? Doon sa mga maling katuruan. Pero kung mabasa ko sa Bible, mabasa ko rin sa Biblia, nakagalakan pala nila ang pagsamba sa maling pagsamba. Kagalakan nila yung sumamba sa maling pagsamba. Kaya nga, yung tunay na Kristiyano, kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, ikaw ay tinawag at pinili sa bagay nito na kung saan ay itinalaga para maligtas, talagang, pangahawakan mo. Amen po ba? Amen. Pangahawakan natin. At sabi po dito, yung suwain na yan po yung sinasabi ng Kalalakasulatan na Antichrist. At hindi isang verse lang po sinabi dito. Kaya pagdating po dito sa aklat ng Juan din, ay sinabi din ni Juan sa 2 John,
na lilitaw ang Antikristo. Ano po? At ngayon mga kapatid sa Panginoon, nasabi naman ng nakasulatan, noong pa ito'y nagsimula na. Kung tutuloy-tuloy po natin, yes po. Tignan natin, sabi po dito, sa verse 5, ang ating text to verse, sabi dito, hindi pa ninyo natatandaan na sinabi ko sa inyo na ito nung ako'y kasama ninyo. Hindi pa lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Ano ho? Alam po ninyo, may pumipigil. Noong panahon na yun, ay nagsimula na to, mga kapatid sa Panginoon. Ang ordinasyon ito, o ang samang ito, nalaban talaga sa Diyos. Ngayon pa man, hindi sila hayagang makakilos kasi may pumipigil pa. At yung palang pag-relay nila, o yung talagang takdang panahon, na talagang sila mismo ay kikilos, ay yung pala po ay nakasalalay sa pasya ng Diyos. Kasi ang pumipigil po dito ay walang iba kundi ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Sabi po dito, at sabi po dito, dahil may pumipigil pa at alam niyo kung ano iyon. Ang suway ay nilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim ng pumipilos ngayon ang kapangyarihan nito at mananatiling gayon hanggang hindi inaalis. Ang hadlang hanggang maalis na ang hadlang, ayun, lalantad na ang suway. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga na pupugnawin ng makasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. So, ibig sabihin, pag lumitaw naman po siya, hindi siya totoong magtatagal. Kaya nga lang po mga kapatid sa Panginoon, matindi yung mararanasan ng mananampalataya. Kapag sila po ay lumitaw, bagaman hindi sila totoong matagal, grabe po yung persecution na mararanasan. Kanya nga po mga kapatid, halos nagkakasabay-sabay po ang lahat. Ito po hindi ko, kasi ang mananampalataya, yung mga Kristiyano, pag pinag-aaralan na ito, ay hindi isang panakot. Amen. Hindi ito po para takutin tayo, para bigyan kayo ng pangamba. Kundi ito po ay ating ibinabahagi sa inyo para mas lalong maging aware po tayo. Amen. Maging handa lalo tayo, mga kapatid sa Panginoon. Ano po, kaya dito, una, pag lumitaw na to, una yung paglitaw ng mandalayang espiritu. O, yung suwail, yung suwail. At pag lumitaw po ito, mga kapatid sa Panginoon, ito po ay may taglay ng kapangyarihan ni Satanas. Ano po? Sabi po dito, makita natin sa ating binasa, taglay niya ang kapangyarihan po ni Satanas. Na kung saan yung buong sa katauhan ay ibig niyang puksain. Yan nga po yung sinabi po nung isa sa message ng EI. Ang isa po na message po nila, to destroy. To destroy. Yung sa katauhan. Humanity. Wasakin. Sirahin. Ang buong sa katauhan. Kasi yung totoo po doon, yung po ay hindi na ginawa sila sa pamagitan ng teknolohiya, ng computer, pero alam po ninyo, pumasok na ang spirit o presence sa kanasanggulan. Kaya ganun yung kanilang ganun yung kanilang mission. Ito po yung babala. Ang isa pa dito po, mga kapatid sa Panginoon, ito po lalaganap ang paglitaw ng mandalayang espiritu. Kasi kasama po dito, pag lumitaw yung suwain, may mga prophet po sila, may preacher po sila, may mga tagapagturo sila, at may church din sila. May mga simbahan sila. At ang sabi po ng banal na kasulatan, maraming magagaya po sila. Marami.
Kapag dating sa aklat ng ano po, ng Matthew chapter 24, no? Ay nakalagay dito. Ano po? 24, 23. Natin. 24, verse 23. Ayan, sabi po dito, kung may magsabi sa inyo, basahin ko muna po ito sa taas, ano? Sa inyo narito ang Mesiyas, o nariyan siya, huwag kayong maniniwala sapagkat may magpapanggap ng mga Mesiyas at may sitaw ng mga bulang propeta. Ito pa, mga kapatid sa Panginoon sa panahon ngayon, ito na, yung isa sa mga nakikita natin sa ating panahon, dami mga propeta na naglabasan. Ano po, kaya nga pag nag-usap kami na Brother John, sa Bible, walang sinabi na propeta na dadating pa. Maliban doon sa aklat ng Pahayag na mayroon po doon na dalawang saksi na lumitaw. na kung saan nga po ay ito po yung kung di tayo nagkakamali, ito yung presence ni Elias at saka ni Enoch hindi nakaranas ng kamatayan. At sila po ay nangaral ng buong takpan sa last day. Itong last day, at pagkatapos po, ay pag sinabi nilang magpababa ng apoy, ay bababa ng apoy, nagpahirap po sila sa sangkatauhan na kung saan ay ito po yung mga taong ayaw ng sumamba sa Panginoon. So yun po lang. Pero wala sinasabing mga propetang lilitaw pa. Pero sa ngayon po, sinabi na, nagkatotoo na may mga propeta na po, malilitaw. Ayan. Ano po, mga propeta, at magsisipagmula sila, kaya lang po ninyo pag nakakainig po kayo ng mga propeta ngayon, at nababasa naman natin sa Facebook, nababasa natin, napapanood natin sa YouTube, mga kapatid sa Panginoon, ano po yung epekto? Ano ho? Takot. Matatakot ka. Paano na kung hindi ka na malalim ng sa Panginoon? Masisinda ka. So, yun po yung nila, parang mas lalo nilang binibigyan ng takot ang sa katauhan. Ano po? Yan, magpapakita sila ng mga kagigala sa tanda at kababalaghan upang ilikaw, maaari pati ang mga pinilang ng Diyos. Yan po, yung mga sana, nahiram na. Wala, nahiram siguro, hindi. Ayun, ikaw. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan din po, ang nakatakdang mga bihag ay mabibihag na. Ang nakatakdang mga iligaw ay maililigaw nga. Ang nakatakdang madadaya na. Siguro nga po, nakatakdang sila sa ganon. Pero may paalala din sa ating mga kapatid ang salita ng Diyos. Kailangan panghawakan po natin. Mamaya po, mga verses na ito ay ating ibabahagi sa inyo na kailangan dapat panghawakan natin sa kabila kung ganito yung mangyayari. Ano po? Kaya nga po, sa panahon ngayon, mahirap na ibahagi ng Ebanghelyo kasi talagang kung aktibo tayo, aktibo rin po. Ang mga constitution na yun. Aktibo. Kaya mapapansin natin, yung mababago naman ng palataya at hindi patutuwa malalalim, ayun, pagka sila po ay napuntahan ng ibang mga karapangan, madadala ng puso. Kaya nga sana mga kapatid sa Panginoon, sino man sa atin sa ulos na kinala ito, huwag tayo sa aming malaya. At huwag tayo magpalaya. Yung totoo po, ito pong pananampalataya, ito pong ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ito po ay makatutunan. Dahil mula po ito sa Panginoon, at din sa mga apostol. At hindi tayo umihiwalay doon. At maraming tatalikod sa pananampalataya. Ayun. Tingnan na po natin sa unang Timothy chapter 4 naman po. Unang Timothy chapter 4. Dapat maging maingat po tayo. Lalo na sa panahon ngayon. Ito po ipaalala sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoon.
Sabi dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Ayan, iiwan. Kumbaga, nasa totoo ka na. Tama na sana yung iyong landas na tinatahak. Tama na sana yung pananampalataya mo. Kaya lang, ay iniwanan mo pa. Bakit kaya? Sabi dito, susundin nila ang mandalayang espiritu. Ayun, yung mandalaya. Ayan mga kapatid sa Panginoon. Sa atin ako pa yung nagtataka din minsan at ako pinapakaisip. Ito yung isa na natatama. Ano yung alam ng mga tao pagdating sa Christian, sa born again? Ano yung ayaw? Samantalang, naman, ang atin pong mga itinuturo at ang atin pong ipinapangaral ay halos, halos, wala tayong, hindi tayo humihiwalay. Doon sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo, sa mga sinasabi ng mga apostol. Pero minsan, mapakaisip ka, bakit ayaw nila? Siguro nga po ay talagang pagdating sa katotohanan ayaw ng mga katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, basa ko doon sa sinabi ng Jesus, na yung liwanag, maraming mga tao ang ayaw pumunta sa liwanag kasi mahayag ang kanilang mga balituan. Si Jesus ang ilaw ng salibutan at si Jesus ay liwanag ng salibutan para ng ilaw. Yung mga tao ayaw nila kay Jesus kasi maayaw yung kanilang mga gawa, kaya ayaw po nilang limapit sa Panginoon. Yung iiwan nila yung kanilang pananampalataya. Paalala po ito sa ating mga kapatid. Kaya nga, sana itong pananampalataya na mayroon tayo ay dapat po natin panghawakan ito. Susundin nila ang mandarayang espiritu, ang mga aral ng diablo. Ang aral po ng diablo. At mga kapatid, kapag gano'n na, marami na po talaga ang maguguluhan. Maguguluhan ng kaisipan, lalo ng ating kung napakababaw sa kalaman sa salita ng Diyos. So yun po. At pagkatapos, yung pagbitaw ng mga bulang propeta ay yan na. Nagsilaganan na rin po. Saklat ng Matthew, nabasa natin kanina, na kung saan nga po ay yung mga maling, yung mga bulang guro, bulang propeta ay, mga kapatid, ay sila din po ay magsisilabas. Ngayong mga huling araw. Sa 2 Peter chapter 2 naman po. Ito po ay, po sa atin to, paalala mga kapatid. Kaya nga, bilang pananampalataya po tayo, ay panghawakan po natin ang mga salita. Tayuan natin ang ating pananampalataya sapagkat wala na po ibang katotohanan na ibang ng nasa Panginoon sa Kristo. Amen. Hanggang 2 Peter chapter 2, verse 1 to 3. So, nung unang panahon, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta at sa inyo naman ay mga lilitaw, may lilitaw ng mga bulaang guro. Gagamitin nila sa katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na nakasinsila sa inyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito ay paalala sa atin. Pag may pumunta sa inyo, kung talagang tayo po ay stricto, pinapalaga natin ang ating pananampalataya, kaya hanggat maaari, hindi na natin dapat pinakaibigan kung sino pang darating. Talagang po natin na sorry na lang po, sa iba na lang po kayo pumunta. Kami po, hindi po hindi po namin pinapangalaman. Huwag tayo maging flexible, katulad ng ito ng mga tagaan na okay lang, ano na lang lahat. Pero ang tanong ay, ano pa na palataya ang pinatayaw mo?
Tulad din sinasabi ng mga lakas sa Diyos ng mga talagang. Kaya nga nakakailangan sila sa Panginoon, matulungan sa kanilang maayos. Kaya na po ay sa halip na sila nagpapatuloy, ayun din, natin alam. Dahil bakit nangyayari? Parang matindi yung persekutusyon sa pamaligid nila. Panunulya. Matindi yung panunulya. At sila po ay pinunulya. Ngayon, wala din naman kayo. Wala din ganito. Wala ko, pagkat nila. Hindi, pagkat Kristiyano ka. Pagdating sa kung ano man ang aral na dumating ka sa inyong tahanan, sa inyo, hindi, huwag na natin tanggapin. Kasi, oras na makapagsalita sila, kasi ang pinig nila, pangungusap nila, ay may pinig na nagbumula sa diablo. Na parang pagkatapos mong marinig ay nagpapaulit-ulit doon sa iyong pagdinig. Hanggang parang meron silang yung spirit of hypnotism, parang ma-hypnotize ka. Kaya mag-ingat po, mga kapatid. Kasi hindi rin basta sila. Taglay nila kapangyarihan sa tanong. Ay ngayon, kung Kristiyano ka, hindi mo taglay ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo taglay ang kapangyarihan na mula sa Panginoon. Ay kakatalo ka na. Baka magaling ka. Baka makakay ka. Baka magalala ka. Kaya po kasi ay kapangyarihan sa kapangyarihan. Kaya nga pinakita na dapat lagi tayo nagpapasayo ng kapangyarihan ng Panginoon araw-araw. Kasi ang mundo, lagi, hindi siya tumitigil. Papaligid sa iyo, hahanap ng paraan para sirain ka. Kahit pa yan sa balinturo, kahit sa kalusugan mo, kahit sa mga nagsisigil mo, sa ibang tao. Ito, kahit naririnig mo sa ibang tao, mga negatibo, magaling mo sa away. Dahil ang gusto mo sa Satanas, sirain ka. Amen. Kaya huwag ka naman sana nagpapasila ka mga kapatid. Sabi dito, ayun po, itinakwil nila ang Panginoon. Ayan. Itinakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Ito po yung mga tao ito. Dati kasama na natin. Kasi ito naman nasumpungan na po nila dati yung katotohanan. Pero kung sila po ay nagaya, ay nagkabaliktad na. Yung Panginoon na itinakwil. Na nagligtas sa kanilang kaya biglang darating sa kanila ang kalamakan. Verse 2, gayon man, marami pa rin ang mahihikayat. Marami pa rin po silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kalayawan. Dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastanan. Kaya nga ito po yung mangyayari ngayon. Halimbawa, kasi naman po natin, yung isang sita na pastor na nahuli, Mga siguro sa katapos. Imoralidad na nagawa niya. Ngayon, ay tulad pa naman ang pangalan ng sa pastor. Tayo mga pastor, ang nag-aaral po ng katotohanan, kung saan tayo po ay kung sakripisyo na nagpapahagi, hindi na po mapaniwalaan. Kung pinapahagi ng mga ibang nangangaral, matulad natin na nagtutulungan natin. Kasi, mauna na po sila kasi unang pansila. Kaya yung daan ng katotohanan po ay nalalapastanan. Ayun. At sabi dito, verse 3, sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ninyo mga kayamanan. Sabi po parito, matagal na handa ang hatol sa kanila at ang pagpuksa sa kanila ay hindi na natutuloy. Mga kapatid sa Panginoon, ito po ay ipapaalala sa atin. Papunta po tayo sa mga panahon na mas mahigpit pa.
mas may pa. Kung sa ngayon, parang may mga ilang mga religious group na kung saan ay nangangaral din sa aral ng Panginoon sa Kristo. Sa huli, mas maahasap po yan. Itong Biblia po, alagay naman po sa Bible, sa mga Bible, itong Biblia nito na ating hawak ngayon, hindi po yun ang magiging Biblia nila. Ito po talaga, sabi po doon, ay anong patabuhin nila? Ang makalaman sa Biblia. At yun mga po, yung nangyayari. Ano sa ngayon po sa ating pong balitang na napanood, ang saan nga po, ay may sarili po silang Biblia. At sila pong nakahanda na. No? Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, huwag na po sa baligaw pa tayo. Ano po? Huwag na sana po tayo baligaw pa. Kaya nga, ito po ng mga paalala sa atin. Ito yung mga huling talata na nagbibigay sa atin na encouragement sa mga anak ng Diyos. Praise God. Dito po sa aklat ng sa aklat ng Timothy chapter 2:15. Ano po? Ay, ito yung encouragement niya po sa atin. 2 verse 15. Una po, sabi nito, sikapin mo maging kalugod-lugod sa Diyos. Maging kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos. Isang manggagawan, walang dapat ikahiya. Tama ang paggamit ng salita ng katulunan. Una po, nakalagay po dito sa ibang salin ay sikapin natin upang hawakan natin. Yung bagay po na kung saan po ay yung ating pong matutunan sa Panginoon sa Kristo. Kaya nga, sabi dito, sikapin natin maging kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos. Ano po? At doon naman sa Philippians chapter 3, verse 16, Philippians chapter 3, verse 16, praise God, hallelujah, sabi nito, ay mahalaga ay paghawakan natin ang ating nakamtanan. Amen. So mga kapatid sa Panginoon, ano ba meron tayo ngayon? Kung ano yung ating nakamtan ngayon sa Panginoon sa Kristo, yun po dapat natin paghawakan. Amen. Huwag na po natin bibitawan, huwag na natin ibibat. Amen. Nasa sayo na, huwag mo na pahayaang mahal. Ano po? Hebrew chapter 2, verse 1. Yan po yung mga word of encouragement na kailangan tayo ay higit na manghawak po sa salita ng Panginoon. Kaya nga dapat lalo nating panghawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ano po? Yun po yung paalala sa atin. At maraming mga bagay ang nakakaligaw sa ating pananampalataya. Pero dapat ay panghawakan mabuti. Una, yung marinig natin mula sa mga nagturo sa atin, mangaral sa atin, para di po tayo maligaw. And last day po ay Pahayag chapter 2:25. Pahayag po, chapter 2, verse 25. Ayan. Ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako ay dumating. So yun mga kapatid, paalala sa atin ng Panginoon. Kaya nga, huwag na sana tayong maguga ng landas. Huwag na tayong, magdaplano pang hinubalay pa sa Panginoon. Amen. Alala ko lang, mula sa pagkabata natin, wala nang tayo nakakilala sa Panginoon. Tao na yung binilay. Nakakalungkot na. May mga balita na sabi, yung pastor daw, umalis daw doon sa mga pastor, pag-umalis daw sa ibang religion. Gusto naman naisip ka. Hindi naman natin sinasabing totoo, o totoo yung binalita nila, pero kung may bawas totoo, napapaisip ka. Para kung tayo mo nilang matutunan. Bakit nagkagano mo? Kaya nga, bilang mo ng palataya,
puro taon na po rin. Hindi lang, mag-ikot lang tayo. Yung napasimulan mo, napasimulan natin sa Panginoon, sarili mo. Ano? Ay, ano na tayo, umagay, na tayo. Amen. Kaya kailangan, magsikapin natin yung ating ginawang pagpapagal at susundikap, biyaya ng Panginoon, makalibig na natin. Amen. Amen. Kapunin ko ang Panginoon, ito palalakasin ng mga Panginoon. Huwag tayo na naligaw, hindi man. Kapagkat itong panahon natin ngayon ay nagiging, nagiging, kumbaga natutupad na po yung sinasabi ng kanilang kasilahan. Na kadami yung mga natuturo ng mga maling aral, mga propeta, mga guro, mga bilang guro. Kaya na, bakit po tayo ay manghawak ng mabuti sa mga bagay na ating gamit. Ulit po Panginoon at mga bagay na ito po nawa ay maging ating kalakasan. Mga bagay na ito po ay maging ating daan. Ito po para tayo ay masigit na lahat ay malinap. Tayo po lahat, tayo po, kamalupit tayo po ang manalangin sa Panginoon. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Glorify your name.